Maayong buntag guys, maayong bungkag. Masanay na kayo guys makita niyo ako mag-vlog ng kapantulog kay wala talaga akong oras sometimes ng bihis no pag sinimulan ko yung aking araw. So ngayon I started with bagong staff ng Mayumi Thailand Closet and maaga pa akong nag-training. Actually si Miss Giselle she was okay na i-train sila pero hindi ko siya na-alert ngayong araw. So ako na muna yung magte-train. But I am right now nasa tindahan ko and I wanted to give you a tour by the way at about dito sa tindahan ko. Bigyan ko nga kayo ng tour. Okay lang ba, Joy? Hindi kita maabala. Okay. Sige. Bigyan ko kayo ng tour guys. But what I'm going to do, kukuha tayo ng stand at saka mikropono para hindi kayo masyadong hindi ako masyadong mag-struggle. At the same time, meron akong 30 minutes by the way para makipag-usap sa inyo. Kasi si Chico mga 30 minutes pa. And then I will prepare. So, habang si Miss Joy ay nag-i-encode, gusto ko muna makipag-usap sa inyo. So, by the way, nag-clearing kami dito. Wala na masyadong gamit. Repaint na lang and as you can see, wala kaming space for that. But that is one of the challenge kapag kung maliit yung bahay natin. The size of the house for me is okay naman. Wala naman problema. Kailangan lang talaga siya ma-organize. And of course, para mag-let go ng mga gamit na hindi na natin ginagamit talaga. So avoid hoarding. Okay. Avoid hoarding muna tayo, no? Kasi pag nag-hoard tayo guys, maubusan talaga tayo ng space. Okay, ayan. Walang tayo ng microphone natin so we don't have to shout. Fasten na. Okay, ayan, may microphone na tayo guys para hindi natin kailangan sumigaw kahit medyo malayo tayo, no? So, as you guys can remember, itong buong space na to, kasi nag-promise ako sa inyo na bigyan ko kayo ng tour, kahit na hindi pa naman siya totally set up at may mga stocks pa ako na hindi ko pa nalinya. Kaya, makikita ninyo yung mga shelves natin empty pa kasi meron pa tayong mga stocks na kailangan pa nating i-arrange at may stocks tayo na coming din. Okay, so once again, ito po yung nagsara ko na Mayumi Thailand Closet. Yung shop ko ay nasa city before, pero sinara ko yon kasi lagi akong nandun halos. Hindi ko nakikita yung mga bata, hindi ko nasasamahan na check. So, napansin ko din na malaki yung binabayad natin sa renta, hindi naman ganun kalaki yung shop natin, wala naman masyadong nag-walk-in. So, yung ginawa ko, talagang focus na lang talaga ako sa bodega live selling. So, what I did, if you guys can remember, etong lugar na to guys, kung saan ko nilagay yung boutique ko, this was an open space. Okay? So, hindi ko alam kung makakakita ako ng pictures or videos, pero I'm sure sa mga nanonood sa kwento ng buhay ko, maalala ninyo, ito yung area kung saan nagsasampay ng mga damit before. Okay? So, etong bahay ko is 150 square meters, yung lot area. Yung bahay originally is nasa 50 plus square meters lang siya. Pero dahil in-extend ko sa likod, in-extend ko dito sa gilid, medyo mas lumaki yung space ng home area. So, ganito na yung itsura niya ngayon. Let me stand from the entrance kung saan pinakadulo talaga. Ayan. So, ganyan na siya guys. Super, lang siya, straight na room. Parang nasa 3 by 8 meters yung kanyang haba. Samantalang yung kwarto ko dati na nirerentahan sa city is around 4 by 4. Maliit lang din siya. The ceiling is very decent. Hindi high ceiling, hindi din naman masyadong mababa. For me, it's enough. And, add lang tayo ng ilaw. Parang madilim. Ayan. Ayun. So, madaming binago, no? Madaming binago, malaki din yung nagastos. So, unang-una sa lahat, dahil lupa yung part na to, gi-flooring siya
So, flooring muna and then tiling. So, from flooring and tiling, siguro yung mga nagastos dito pa lang sa floor alone, siguro nasa around 15,000 pesos. Sa floor pa lang yun. Okay? So, dinahandahan ko siya guys, hindi ko siya binigla kasi budget-wise, mahirap. Wala naman akong nakatambay na pera na para pang renovate lang. So talagang kung may pera lang, doon ko lang siya pinapatrabaho. Kung may pambili lang ako ng materyales, doon ko lang siya pinapatrabaho. And as you guys can see, ang ginamit natin dito na tiling is etong 60 by 60. Mas gusto ko yung 60 by 60 kasi for me, mas malinis siyang tingnan. Okay, dito muna ako nag-set up ng printer, yung mga stock boxes ko nandyan pa, yung mga items ko na sold nandyan pa sa floor, kasi nga, we are still trying to organize. As you can see guys, nag-open ako 4 days ago pa lang. So, akala ko, February ako mag-open, pero I opened earlier kasi na-excite nga yung lola ninyo, no? So, sa floor alone, nasa 15,000 pesos, semento, yung tiles, yung mga kailangan gamitin. May mga maliliit-liit pa na kailangan bilhin, pero lahat yun nakadocument, mga resibo. Bigyan ko lang kayo ng rough na idea, no, or rough estimate, para alam ninyo kung magkano yung gagastusin ninyo sa materyales alone, ha? Okay, so this is 3 by 8 like I said. Oo, approximately. So, sa flooring nito and sa tiling niya, 15,000 pesos. Next na inisikaso dito is yung bubong. Kasi wala tong bubong. If you guys can remember, open talaga siya. Open sa taas. Hindi ko pinalagyan ng bubong. Kasi dito nga kami nagsasampay. Then open din siya. Lupa siya sa baba. So, sa bubong naman, gumastos din ako guys, no, ng around around 15,000 pesos din. Kasi 10,000 pesos sa materyales, then another 5,000 for small things na kailangan bilhin. So that's already around 30,000 pesos. Iba pa yung kisame. Sa kisame naman, kisame alone, okay? Kasama na yung lighting, kasama na yung wiring, kasama na yung mga accessories na kailangan para mabuo yung kisame, yung mga ilaw. Approximately, ilagay din natin sa 15 to 20,000 pesos din yun. So, nasa around 50,000 na yun, guys. Imagine. So, hindi din siya ganun ka, ganun kadali, ganun kamura. But like I said, kung i-compute ko siya dun sa pagbabayad ko ng renta kada buwan, para din akong nagrenta ng 1 taon, and then after that, hindi na ako magbabayad ng renta. Kasi the rent is around 6,000 pesos per month. So, for 10 months or 12 months, parang nagpagawa na din ako ng sarili kong kwarto. So, ang ginawa ko, pinagawa ko na lang siya. Though, ang disadvantages niya, I would like to talk to you later kung ano yung disadvantage na nandito ako sa bahay. Pero later yon. Okay. So, next natin na binili, pagkatapos nagawa yung kisame, yung bubong, yung floor natin, bumili pa ako ng etong ating PVC panel na ginamit para ma-close yung toilet window. Kasi hindi naman pwede naka-open yung toilet, guys. Alangan naman, pag nagaligo tayo, nagalibang tayo dyan, o, diba? And then, pinasara ko rin yung bintana kasi yung mga anak ko, guys, knowing Chico and Calby, lagi yan dyang mag-hi hello habang nagla-live selling ako. So, pinasara ko talaga siya. Ayan, as you can see. So, ang toilet ngayon, tumatakbo siya using exhaust fan. Ang mga bata naman, papalitan yung kanilang window type na air conditioner, papalitan siya ng split type na maliit. Pero, next time na lang yun, pag may pera na naman tayo, pag meron tayong naipon, okay. So, sa ngayon, ang mga anak ko, dun muna natutulog lahat sa kwarto ko, lahat sila. So, ako guys, sa sahig na lang ako nagahiga, kaya wala nang ganing space, at si Chico at si Calby ay mainitin ang katawan. Ayun. Another na pinadagdag ko, dahil walang outlet dito, nagpalagay ako ng mga 1, 2, 3, 4 na saksakan. Kasi gusto ko sana, pag nagla-live selling or shop, maraming saksakan. Makapag-charge, makapaglagay ng electric fan, makalagay ng printer, makalagay ng heater. Maraming pwedeng gawin pag merong saksakan. And then, pinadagdagan din natin, of course, cortina. So, as you can see, yung backdrop ng aming live selling, guys, is cortina. Ayan. Cortina yung pinili ko, hindi pa nga na-plansya yan, no? Cortina ang napili ko, wala lang. Feel ko lang cortina ang ilagay kasi may iba naglalagay sila yung parang wood design na plastic, pero ako cortina yung pinili ko. Maybe pag nagsawa ako sa cortina, mapalitan natin in the long run. Pero sa ngayon, okay na yan. Dala-dala ko pa itong aking dahon ng saging.
Ayan, sa loob ng shop. Dati pa yan sa Mayumi Thailand Closet. And then, mostly dito recycled. Yung aircon na ginagamit ko dito from Mayumi Thailand Closet. Yung pintana na glass, tsaka yung pinto galing sa loob ng bahay, tinanggal kasi hindi naman siya gagamitin. And ano pa ba? Etong salamin, galing din yan sa dati naming Mayumi Thailand Closet. But eto guys, etong mga shelves na to, binili ko na yan for 2,500 pesos each. That is metallic shelf. So as you can see, kailangan pa naming mag-arrange ng stocks and we have a lot more stocks na coming pa. So lahat yan ilalagay natin dyan. And if in the long run, mapuno siya, kailangan nating magdagdag. So dito, okay lang naman dito na medyo congested kasi meron naman kaming area dito. And if ever man na makulang siya, of course, kailangan natin ng space. We shall see how we're going to handle. Sa ngayon, ganito na lang muna yung plastada natin. And like I said, so far nakikita ko it's working very well. Though hindi pa siya ganun ka-organize, we are trying to organize slowly, but it is already efficient. The space is okay. Miss Joy is working quite well. Peaceful naman yung pagtrabaho niya. Peaceful ba, Miss Joy? Okay naman na. Wala nang problema. So, Miss Joy, mag-inom ka water ha. Madami. Mag-water therapy ka. Tapos, ano pa ba? Yes. So, sa ngayon, guys, pipick upin ko muna si Chico from school, I guess. Magchika-chika tayo mamaya. Puntahan ko muna yung anak ko. I'll see you guys shortly. Bilin. Okay, guys. Andito na ako sa laundry shop kaya nag-collecta ako. Hello, kuya. Assalamualaikum. Nangaon mo? Nangaon na mo? Okay. Hello, langga. Murag kari siya ibang owner, ani. Then kara iba po ng owner. Para di ka malibog. Si Calvi yan. Ibang owner, anak. Okay. So, di ba guys, wala kaming tubig 5 araw na. So, ginawa ko siyang racket ngayon. Nag-pick up ako ng labunon dun sa subdivision. So, merong mga nagpakuha ng ano nila, labahin nila. 5 pamilya. So, okay na din to kasi at least, di ba? Bukod sa makatulong naman tayo, makatulong din sa tindahan ko dito ng laba-laba. So, hindi yan toy, Calvi. Hindi yan toy. Wag. So, eto, ibang may-ari. Ako, parang 3 load ata, mabigat. Yan. Iba ang owner niyan, kuya. Ay. Ibang owner. Ito ate, 2 yan. Ayan, 2. Sa likod. Na-check sa likod? Wala pa. Meron to kay nanay. 2 din kay nanay, Candelaria. Nagamit din yung ano ate, gas? Okay lang, nagamit din yung itong lutuan? Okay. At least anytime makagulay ka ba, no? Si mama gani? Lauoy lagi. Isda, nakulbaan naman. Sige na magsakit-sakit, no? Sige, sige. So, pakikilo ako ate. So, lagyan mo na prepare ka muna ng papel na idikit. Akuha na siya, kuya. Partner ni. Hindi. Ito, ang partner nito is, kanina to. Check ko muna sa picture, kuya. Wait lang. Sama si Calvi sa trabaho. Calvi, nagsama ka sa trabaho? Bakit man? Nobody will stay with me if I say down the road in real life. Asus ah. Gabi guys, mainit pa din tayo ngayon dito sa Jensen. May nag-comment sabi, ba't ano dyan? Ba't ang init dyan sa inyo? Ang lamig dito sa Baguio. Wala nga naman ma'am. Ang hirap naman ipotocopy namin yung weather nyo, climate nyo sa Baguio dito sa Jensen. From the word sun. Jensen. Mainit talaga dito po. So anyway, nagdala ako ng mga labahin katulad ng sinabi ko sa inyo. So alalaban siya, babalikan ko na lang mamaya. So far, natambakan kami. Pero okay lang kasi ano naman to machine service.
So, dito na rin ako maliligo kasi walang supply ng tubig, 5 araw na sa subdivision at nasira yung tangke ng tubig namin. At habang inaayos ay naghahanap muna kami ng paraan para makaligo. Ayan. So, sa mga nagtatanong, kamusta na yung aking laundry shop? Operating pa naman po sa awa ng Diyos. Meron tayo ditong 3 sets. Ayan. Katulad ng sinabi ko sa inyo, meron tayong 3 sets from LG Commercial Dryer. Meron tayong 3 washer and 3 dryer. And of course, wala naman masyado, no? Kasi this one is the same. Labalabi, the same yung aming mga galawan. Ayan yung mga labahin natin. So, meron kaming policy na dapat pick upin agad yung labahin para hindi siya maalikabukan. At mabango pa din siya. Kasi pag matagal mo siyang pick upin, hindi na siya ganun ka-fresh. Ayan. So, maglulunod na si Ate Hana ng mga dala ko. As you can see, alam na ni Ate Hana ang galawan dito, guys. Expert kahit nakapikit, kayang-kaya niya na yan. Ang ano lang dito, ang matagal lang talaga. Sa washing kasi nasa 45 minutes. Ang drying naman nasa mga 35 minutes. Matagal siya medyo kapag mga pambata yung damit. Tapos, tutupiin kasi may fold ba. So, medyo tatagal tayo dun na part. Maliligo muna tayo, guys, no? Para naman malamig-lamigan yung katawan natin. Let's go. Alam niyo dito sa tindahan ko, malamig ang water. Okay. Nagtimpla kag sabon. Dali lagi niyo mag-itimpla, dali di ay naayapon. Okay. Okay, good. Eternity later. Good morning, guys. Maayong buntag. Yes. So, I was about to pick up Chico, no? So, good morning once again sa inyo. Today is January 28, magna 9:30 ng umaga. Pipick upin ko sana si Chico pero sabi ko may 15 minutes pa naman. So, gusto ko muna kayong kausapin. Dahil alam ko marami sa inyo yung nangungumusta regarding sa ating laundry shop na negosyo. So, etong negosyo ko na laundry shop, guys, binuksan ko siya 1 year ago. Mag-a-anniversary siya ngayong February katapusan. So, basically, magwa 1 year na nga siya. I started with 3 machine lang. And basically, yung capital dyan is nasa 800,000 pesos for 3 set ng machine plus yung setup ng talagang shop na, ng laundry shop na and ready to operate na siya. Okay? This is a good time for me to talk more about laundry shop. Kung maganda ba siyang negosyong buksan, kung encourage ko ba kayo, kung i-discourage ko ba kayo. Kung i-encourage ko kayo, bakit? At kung i-discourage ko kayo, bakit? Dito ko sasabihin sa inyo lahat. Lahat ng nararamdaman ko sa negosyo na to, okay? Marami akong pinagsisihan, marami akong mali. Natutunan ko lang on the ground. Again, marami sa inyo magko-correct sa akin, magbibigay sa akin ng mga opinion nyo. That's good, okay? Kasi for me, learning is unlimited. You guys, learning is unlimited. We learn something every day. We cannot be a person na we know everything, we know all. So we have to accept the fact na meron talaga tayong hindi alam. And along the way, matututunan natin. So bago ako magsalita about sa ganyan-ganyan, ipakita ko muna sa inyo ang record ko ngayong January 2026. Okay? So, noong November, I did a very big decision na babaan yung presyo ng laundry package namin. I used to have 175 pesos na all-in 8 kilograms per load. Okay? 8 kilograms per load ng labahin. Anong ibig sabihin ng all-in? Ibig sabihin, pag nagbayad ka ng 175 pesos, okay? Pag nagbayad ka ng 175 pesos, pwede ka nang magpalaba ng 8 kilo ng mga damit mo. Okay? We're talking about the normal clothing. Wag yung mga bedsheet, wag comforter, wag jeans, okay? Wag yung mga winter clothing. Normal na tela ng damit mo, 8 kilo, sa 175 pesos, malalabhan, matutuyo, matutupi, may sabon at may Fabcon na yan. Fabric conditioner, ang 175 pesos mo. That was my price, my regular price. By November, maraming nagbukas. Isa pa yan talaga sa talagang nakakainis sa negosyo na to be honest with you guys. And like I said, I want to be as honest as possible, no? Para talagang mag-weigh ninyo kung ano ba yung mali ko dito, ano ba yung tama ko dito, saan ba ako banda nagkamali. Pero sasabihin ko sa inyo lahat, bago kayo mag-isip na magbukas ng ganitong klaseng negosyo,
So, by end of November, I decided to open a promo price for Christmas. Ito yung 145 pesos, all in na siya. The same lahat, walang pinagbago. Bumaba yung presyo from 175 to 145 pesos. Bumaba ng 30 pesos kada 8 kilo na load. Okay, kada 8 kilo na serbisyo. So, imagine, 30 pesos yun. So, kunyari, naglaba ka ng 20 times. 20 times 30, 600 pesos yun na mawawala sa'yo. So, you have to consider that one. So, here, I'm going to show you my sales sa December at saka November. Ayan, November and December. Actually, if you're going to ask me kung malaki ba yung naitulong, hindi siya malaki ang naitulong niya. Marami sigurong factor doon. But let me just show you my records on December. Kasi as much as possible, talagang naglilista ako ng records namin. Dahil nga, I want to understand yung negosyo. Pag bumagsak, bakit? Pag naging successful, bakit? San banda? Okay. So, without much further ado, eto na siya guys. Ayan. So right now, you are looking at my record. Ito yung aking laundry records. Some of you will say na mas maganda ganito, ganyan, mas madali pag ganito, ganyan. I did this kasi mas madali siyang sundan para sa akin. Okay? So other than the manual record sa notebook, ini-encode ko siya dito. And hindi po ako graduate ng kahit na anong business course or accounting course, okay? Ginagawa ko lang yung sa tingin ko na maiintindihan ko para sa maliit kong negosyo. So for example, right now, we're looking at the December records namin. This is 2025 December. Ayan. So sa location namin, ang location namin guys is nasa loob ng isang community, isang barangay. Hindi ako nasa highway, hindi ako nasa commercial area. Basically, isang community, malaking community dito sa General Santos City, nakalagay yung aking laundry shop, which is sa may Labangal, Barangay Labangal. Sa lahat ng mga taga Labangal, hello po. Malapit po yung laundry shop ko na Labalabi sa may high school, Labangal National High School at Labangal Elementary School. Ang mga tao dyan nagtatrabaho, wala masyadong space for sampayan kasi dikit-dikit yung bahay. Tatrabaho sa mga opisina, sa mga canning, sa mga kumpanya, lahat ng trabaho, din mga estudyante na, okay? If you're going to ask me if it's mid-class, high-class, or lower class, I would say nasa mid-class itong klase ng subdivision na to. Though, dyan na area nakatira si Manny Pacquiao. Yes. So, balik tayo. So, as you can see guys, tingnan lang natin yung ano. Dito sa aking record, meron akong number of wash, presyo ng kada wash ko kasi pabago-bago to, so dapat naka-indicate siya. Magkano yung total lahat ng wash sales. Then dito naman, meron akong tinatawag na self-wash. Iba yung presyo pag hindi ka nag-avail ng package kaysa pag nag-avail ka ng package. Kaya merong self-wash at self-dry. Okay? The number of dry, magka-partner yan sila. Number of wash and number of dry, yan yung sa all-in package namin na 50. Okay? So, as you can see, pwede ko itong baguhin actually this year. Ang gagawin natin, parang magiging all-in package siya, tas yung number na dito. So, magiging presyo nito, this is going to be 100 pesos na. Para matanggal na etong tatlong column na to. So, hindi ko siya na-focusan last year dahil sa sobrang busy ko. Dumating pa yung anak ko, nag-Christmas pa and everything, diba? Then, meron tayong super wash. Super wash is yung i-spin. Ibig sabihin, super wash, pag nagdala ka ng labahin mo, nilaban mo sa bahay mo, hindi siya napiga, kailangan siyang pigain. So, dito yan sa super wash. Then, meron kaming add dry or AD. Ayan. AD is kapag hindi natuyo masyado ng machine dahil makapal yung tela, pwede kang mag-add dry ilang minuto. Then, eto naman, number of fold. So, matatanggal na din itong number of fold natin, no? Ilalagay na natin to sa all-in natin na package. So, isasama natin si number of wash, number of dry, tsaka si fold natin sa all-in. Tapos, isahang presyo na siya, which is, kung ano yung presyo natin dito sa December, 145 pesos. Okay. Then, meron tayo ditong records ng sabon. Meron tayo ditong CS, Color Safe, meron kaming Zonrock Safe, meron kaming yung branded soap namin, which is yung Ariel, tsaka yung Downy natin. Then meron tayong yung Labalabi soap, tsaka Labalabi na Fabcon dito naman, which is yung customized lang namin, personal lang namin na sabon and Fabcon na ginagamit namin for
the all-in packages. So, ayan. Hindi lang kasi itong record na to guys, hindi lang ito para sa inyo, okay? Or hindi lang ito para sa para to both na kayo ay transparent, hindi lamang sa inyo, sa sarili ninyo, transparent din kayo sa mga workers. At least aware yung mga workers at staff ninyo na you know what's happening sa shop regardless kung merong manual record. Mas madaling sundan kapag naka-record yan lahat. Mahirap po talaga sa negosyo pag hindi niya naka-record. Mahirap guys. Kahit gaano kaliit yung negosyo ninyo, again uulit-ulitin ko, mag-record kayo. Bumagsak man ang negosyo, magtagumpay man ang negosyo, ang mahalaga may record kayo. Kasi kunyari, ikaw nag-handle ka ng negosyo, ako, sasabihin ko bumagsak yung negosyo. Bakit? Kasi ganito feeling ko ganyan. No! You have to see bakit. How? Dapat may record ka. So, kunyari ako, if ever bumagsak yung laundry shop, alam na alam ko kung ano yung reason. Okay? Alam na alam ng staff ko kung ano yung reason. Kasi meron tayong record. Transparent. Ngayon, let's go back sa record natin. Sorry kung medyo nahilo kayo doon ha. So, ngayon, ang total na nagpalaba for month of, for the month of December, 294. Si number of dry natin, 300. Bakit hindi magkatulad si number of wash tsaka si dry? Okay, so isa na yan. Kasi makikita natin dito yung hindi siya pantay. Bakit hindi siya pantay? O, 'di ba? See? May nakita na akong mali ngayon. Ngayon ko lang kasi nakita tong December na to kasi hindi ako nag-hands-on nung December. So, merong something dito. Bakit hindi pantay yung wash tsaka yung dry? Dapat pantay sila. Kasi kung nagpa-dry lang si client at hindi siya nag-package, dapat dito yan nakapasok. Dun sa may self-dry. Bakit hindi sila pantay? If you know what I mean. If you understand. So, like I said, that's how important the record is. Okay? So, ngayon, next natin gagawin is i-refresh ko nga yan. You see? Yan ay sum ng G2 to G32. Ito ay sum ng B2 to B32. Ibig sabihin, tama naman siya. Yung formula niya. Ang problema, bakit hindi sila pantay? Ito naman, sum of E2. Bakit may naka-divide na 31 yan? Ganyan lang dapat siya. Shift. Ganun lang dapat siya. Wait. Ayan pala. Okay. So, tingnan natin dito. So, nakikita ko, bakit importante na nakikita nyo yung number of wash, number of dry ninyo? Kasi mako-compare ninyo every month kung ano yung month yung pinaka madaming nagpalaba, anong month yung pinaka konti nagpalaba. Bakit dumadami yung nagpalaba? Bakit kumukonti yung nagpapalaba? Mapapansin mo dyan, maa-alert ka. Okay? So, dito tayo sa may total. Ayan, dito tayo sa overall total. Ang overall total namin for the month of December, gross sales natin is 51,950 pesos. Gross sale yan. Wala dyan yung ating, wala dito yung expenses natin. Isa pa yan, hindi naka-input yung expenses. Dapat dito guys sa baba, naka-expenses yan. Katulad ng ibang month namin. For example, sa October. Okay? Ayan, sa October naka 48,253 pesos. Less expenses namin na 30,000. Ibig sabihin, net profit for that month, 18,000 pesos lang. Okay? So, that's what I'm trying to tell you. May mga incontingency. Anong tawag mo dun? Merong kasi may lapses tayo sa record. Kasi nga, like I said, hindi ako nag-hands-on. Dahil lang, nabisi ako nung December. So, let me see. Yung standard namin na expenses tumatakbo from 20,000 to 30,000. I-deduct mo dyan. Yan yung net profit mo. Okay? So, as you can see, I have been doing this with the team for the first year yun. And then now, we are continuing for January na. So, sa January, marami kaming absences. Close yung shop kasi nga, nag-Christmas, nag-New Year, nagkasakit after Christmas, after New Year, maraming nagkakasakit kasi over fatigue, napasobra sa kain ng lechon, napasobra sa inom ng alak. So, marami po talagang mga absences. Okay? So, apektado yung negosyo. Okay. Other than this, binigyan ko lang kayo ng sneak peek ha.
Now, I want to talk about yung negosyo talaga as a whole, in general. Anong pinagsisihan ko? Ano yung mali ko? Dapat ba ganito, ganyan? Nagsisiba ako na nilagay ko yung pera ko dyan. A lot of things, you guys. So, ikikwento ko yan sa inyo sa next episode natin. So, if you are interested to hear that one about sa laundry shop, okay, laundry business, lalo na ngayong 2026, makinig kayo, lalo na sa mga walang idea, sa gustong magka-idea, sa mga curious, sa mga merong negosyo na laundry shop ngayon, sa walang negosyo pero nag-close na, nagsimula ng negosyong to pero nag-close na, sa mga may balak mag-assume ng negosyong to, madami tayong pag-uusapan sa next episode. Okay, so magpapaalam na ako guys kasi susunduin ko pa si Chico. I'll see you on the next one. Much love, Princess Higa.